Eto pag-usapan natin si Risa Ontiveros. Disorderly conduct o hindi maayos na ugali. Ito ang inihaing reklamo sa Senate Committee on Ethics laban kay Senate Deputy Majority Leader Risa Hindi talaga maayos sa ugali. Palibasa nagchat-chat GPT ng jurisprudence, hindi maayos na ugali. Sabi nila yan Hindi, naniniwala ba kayo yung jurisprudence niya kaya daw mali-mali galing kay chat GPT? Nako, eto pa. Ito yung collab team di Torre. Ang daming nagpo-promote. Nakikita nyo yung mga galaw ng dilaw? Talagang they are desperate. Sino pinopromote ng dilaw ngayon? Si Risa. The next standard bearer. Grabe. Napakadaming anomalya nitong tanim witness si Risa. Hanggang dyan na lang kayo talaga, dilaw. Tapos si Torre, anong qualification ni Torre? Alam mo, kung ako madumi ang puso at ako'y pulis, yung ginawa ni Torre, kayang-kaya ko doon. Kayang-kaya ko yun. Kung wala akong puso at loko-loko ko, anong qualification yun? Ang dami mong kinuhang pulis Makakapalag ba naman yung ibang tao? Anong magaling doon? Diba? So yung pa pinopromote nila si Risa at saka si Torre, pambihira. Ontiveros. Personal itong inihain sa Senado ng mga abogadong sina dating Congressman Jacinto Jing Paras, Manuel Luna at Ferdinand Topacio na ngayon Deputy Spokesman ng PDP laban. Paliwanag ni Attorney Paras, hindi issue dito kung maniniwala sila o hindi, kundi dapat anya itong imbestigahan ng Senado. So, siguro kayong mga media na narinig nyo na yung statement noong si alias Rene. No? Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Ontiveros through her underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Teka muna. Bago tayo mapunta doon, okay? Congratulations nga pala sa KOJC. Kasi ang KOJC ay palakas po ng palakas. Sa katunayan, ito po ay nung linggo lang dinaos namin yung 1-year anniversary nung pagpasok ni Torre. Yung pambababoy na ginawa niya sa KOJC. Tingnan nyo naman ang panahon Yung panahon, it will correct itself. Yung kung anong tinanim mo, yan ang anihin mo. Nagtanim siya ng hindi niya pinadaan sa due process. Tingnan mo anong ginawa sa kanya ngayon. Binaboy siya ng taong pinagkatiwalaan niya, pinagsilbihan niya na si Bongbong Marcos. Binaboy siya ng kasamahan niya na si John Vic, di ba? 1 year after, ang KOJC ay nananatiling malakas. Ngayon, nakapahinga si Torre. Di ba? Wag daw siyang alahanin. Pero 1 month nagbakasyon. Ngayon, eto naman si Risa, pag-usapan natin. Marami na pong kasong tanim witness to. Hindi lang po unang kay alias Rene. Marami ng anomalya to. Kaya dapat ang Senado, kayo Senado, sabihin ko sa inyo, kung kayo ay patas, dapat imbestigahan nyo to. Dahil pag hindi nyo inimbestigahan, tama yung sinabi. This is not kung naniniwala kayo, this is not if you believe or not, or if Risa is guilty or not. Dapat imbestigahan nyo. Kasi pag hindi nyo inimbestigahan to, sasabihin pinagtatanggol nyo yung kabaron nyo. At yung ginawa niyang di umanong krimen, ginawa sa plataforma ng Senado. Yan po ay kasiraan yung mga senador. Kaya, totoo man or hindi, imbestigahan nyo to. Imbestigahan nyo to si Risa. Believe ako, kung sinong may bayag na senador, na iimbestigahan to. Doon sa mga lumayas na kayo dyan sa Senado, kung ipagtatanggol nyo dyan. Hindi naman kasi first time yan. Ang dami niya ng ganyan. Diba? Tapos pagtatanggol nyo pa. Ayon naman kay Atty. Topacio, hindi na ito bago kay Senador Ontiveros dahil Mismo. lagi siyang nakakatakas sa matagal ng panahon. Nag-umpisa pa, partner, di ba yung kay Kian, Yes. na kinuha niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang para kunin yung mga minor na kinuha ni Senator Ontiveros. Pangalawa yung sa Farmally. Nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Farmally na binayaran daw sila. Mahilig mangbayan, mahilig manghunga ng bata. Ito si Risa. Baka gumaya ka kay Gumaya ka kay Castro may convicted as a child abuser. Pambira kayo mga dilamang kayo. Naka. Mag-testify falsely against Farmally executives. Pangatlo, yun na ngang kay Murillo
So pattern na po ito eh. Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Ngunit ayon kay Senador Ontiveros, Alam nyo yung pattern, that is very important sa korte ha. Kung sa korte to dadalhin. Alam nyo kung bakit? Kasi yung nai-establish yung pag-uugali nitong si Risa. Meron talaga siyang, kung totoo, lahat nung sinabi ni Atty. Topacio, si Risa po ay control freak. Oh. Sa mga kalalakihan, tungkol sa jowa na naman ito. Siguro, one time nagkaroon na kayong ganung jowa. Ang hirap doon, di ba? Yung jowa nyo o yung ex nyo, control freak. Nako, maniwala kayo. Para ka nasa impyerno. Pag ang jowa mo o asawa mo o ex mo, control freak. Nako, pambira. Sabi nga, it's better to be alone than to bring the devil along. So, kung kukuha ka lang din ng control freak, ha? Yung gustong pag-message, message, reply ka agad. Yung pag sinabing sit ka agad. Yung mga ganon. Yung pag may ginusto, ha? Kahit bawal, gagawa ng paraan. Ganyan po. Yung sinasabi ni Atty. Topacio kay Risa. Control freak. Dahil meron siyang gustong outcome. Meron siyang gustong makitang mangyari. Pipilitin niya, bayad ng tanim witness dito, bayad ng tanim witness dito, bayad dito. Yan. Pag na-establish yun, yung sinasabi ni Atty. Topacio dito, Jezebel to. Mag-iingat kayo. Oo, naalala nyo si Jezebel. Oh, di ba sa Biblia? Oh, yun yung naku, delikado. panatag siyang harapin ang anumang detalye ng kanilang reklamo dahil hindi naman anya siya ang guilty sa witness tampering. Recycled lies, harassment, ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint. Ikaw pa, hinaras. You recycled. Oo, matagal na yan. Pero yung kay Kian ngayon lang. You know why? Ma'am, sabihin ko sa'yo bakit mo ka recycled. Kasi yun ang ugali mo. Exactly, tama ka. Bakit ni-recycle? Ginawa mo ulit kay Kian. Tama or tamang-tama. Ginawa mo ulit kay Kian eh. O, di syempre kailangan. Ay, kay Kian. Ginawa mo ulit kay alias Rene. Nagawa mo na before, inulit mo pa kay alias Rene. Natural, may magko-complain. Kaya ngayon, nagreklamo to yung grupo ni Atty. Topacio. Kaya mo ka recycled. But exactly, tama ka dun. Ine-establish yung pattern mo. Nahulog ka sa sarili mong bunganga. Once na mabasa ko. Kompleto rin po kami ng resibo tungkol sa lahat ng mga witnesses o whistleblowers na lumapit sa opisina ko o lumapit sa aming komite sa alinmang investigasyon. Ito, simple lang. Pasimplehin natin, Risa. Pasimplehin natin. It's either sinungaling si Atty. Topacio or si alias Rene or ikaw sinungaling. Hindi po pwedeng parehas kayong tama. Di ba? Kasi sabi, binayaran mo siya at tanim witness lang siya. Gaya nung ginawa mo kay Lakian, etc. etc. Ngayon, kung nagsasabi ka ng totoo na gaya na sabi mo, ay meron kang sariling ebidensya. Kung meron kang sariling ebidensya, sinungaling sila. Dapat silang purasahan. Patas lang tayo. Kung kasalanan nila yan, dapat silang ikulong, parusahan yung mga yon. Pero, kung ikaw talaga ay nagbabayad at nagtatanim ng witness at ginagamit mo pa ang plataforma ng Senado, lumayas ka dyan, lintik ka. Ha? Magpakatao ka, lumayas ka dyan. Ganun lang kasimple yun eh. Pero syempre, tayo hindi pa natin alam. Meron silang hawak na ebidensya at sinasabi mo, Risa, ikaw may hawak na ebidensya. Pero kayo, alam nyo sa sarili ninyo kung sinong nagsisinungaling. At tatandaan nyo po, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Magsinungaling ka, magsinungaling kayo, in the end, sigurado lalabas ang katotohanan. Sooner or later, may mananagot. Kalma lang. Yang ginagawa nyo sa lupa, pwedeng pagbayaran nyo sa lupa. Kung hindi man sa lupa, kung saan man kayo pupunta, pagbabayaran nyo yan. Batay sa Article 6, Section 16, Paragraph 3 ng 1987 Philippine Constitution, may kapangyarihan ang bawat kapulungan ng Kongreso na alamin ang sariling rules ng proceedings. Dahil sa disorderly behavior, kung sasang-ayon ng 2/3 ng members nito, ay maaaring patawan ng mga miyembro ng suspensyon na di lalagpas ng 60 araw o di kaya ay pagkakatiwalag sa institusyon. Yun. 2/3. So, alimbawa, ang boboto ay 2/3, 16 of the 24 senators pwedeng masuspindi si Risa
or matanggal na senador. Okay? So, pag lumabas yung ebidensya, makikita natin. But if I look at the chances, malaki po. Kasi ang kailangan niya ay 6 na boto. Pag 6 na boto lang, kunwari dininig to at pinagbotohan at ang nakuha niyang boto ay 6 lang at sinabing kailangan siyang tanggalin, tanggal. Mauuna ka pa kay Sara. Ha? Mauuna ka pa. Ha? We don't know. Di ba? Tingnan nyo nangyari kay Torre. Binalasa niya. Inalis niya yung pangalawang pinakamalataas na ranggo na si Nartates. Sinong pumalit sa kanya? Si Nartates. Ganyan po. May batas din ang langit. So, hindi natin alam. 6. O, sino lang boboto sa'yo? Si Kiko, si Bam, si Tito Soto, si Achiche. O, hindi ko pa alam. But definitely, may pag-asa po. Malaki po ang pag-asa. Kaya, pumapabor di ba? Yung ginawa nito, si Risa. Alam mo, yung nangyayari sa kanila ni Torre, matindi na. Kinakarma na. Alam mo, masingit ko lang dito si Torre. Alam mo, isa pang nagkamali si Torre. Ito, totoo, masakit to. Yung sinabi niya, lahat ng adik pangit. Ito, ginagawa nating joke, pero isa yun sa posibleng pinagkatanggal niya. What if? What if? Ha? Hindi po tayo nagbibintang. What if? Totoong adik yung mga amo niya. What if yung may taong may kapangyarihang ilagay siya at tanggalin ay totoong adik? O may impluwensya na pwedeng bumulong para ilagay siyang PNP chief o hindi? Or naging kasangkapan para siya ay maging PNP chief o hindi? Adik. Tinamaan yun. For sure, tinamaan yun. At masakit yun coming from a person na nilagay mo sa pedestal na ikaw ang nagbigay ng posisyon. O, halimbawa ako boss mo at nirekomenda kita doon sa CEO namin na ikaw ang maging vice president. Tapos halimbawa adik ako. Tapos sasabihin mo lahat ng adik pangit. Masakit yun. Hindi na bali ang magsalita yung ibang tao. Pero ikaw pang nagsalita na inilagay ko sa posisyon. Wala ka dito kung hindi dahil sa akin. Tapos tatawagin mo akong pangit. Masakit yun. That is serious. Ginagawa lang natin biro, but that is serious. May tinamaan po dun. Ha? May tinamaan dun. Kaya dahil sa kayong dalawa, to si Risa at saka si Torre, parehas kayong entitled. Lumaki ang ulo. Ngayon, kayo ang binababa. Si Risa, iniwan ng mga kasama. Asher Kadapan Kaya nga naman, ito ang tinutulak ng dilaw. Kaya ako kinonect tong dalawa, ito si Torre at si Risa. Mahal na mahal to ng dilawan. No? Pero look, kung gaano sila ka-loser. Sipin mo, ito ang mga bata nyo, ito ang mga manok nyo. Matindi. Poging si Torre. Pero pakinggan nyo mabuti ha. Sabi ko sa inyo, you read between the lines. Huwag kayong maniniwala sa mga politiko o opisyal sa kanilang sinasabi. Hindi naman po sa pagmamalaki. Doon sa matagal nang nakasubaybay dito sa channel na ito, marami na tayong binanggit na prediction na sa pool. Di ba? Eto, meron pa ulit. Kasi ang titingnan po natin sa mga basta involved sa politika, huwag niyong paniniwalaan ang sinasabi. Tingnan ninyo ang kanilang gawa. Dito po may pitik ang poging-poging si Diwata, ay si Torre. Pasok! Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Naks! Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Ano na ha? Senador, idol mo si Bato ha? PNP chief na naging senador ha? Talaga naman ha? Mga taga-suporta. Sigurado ka dyan? At saka mga nagmamahal sa'yo? Ako, alam ko, ang nagmamahal lang sa'yo, dilawan. Baka nga yung mga makamarcos, hindi na nga kasi tinanggal ka eh. Pula mismo nagtanggal sa'yo. Sinong nagre-react? Sinong nagagalit? Kaway-kaway sa mga dilawan dyan. Pumupunta din sila sa Facebook. Pag sumugod yan, bulto-bulto yan. Pero check-in ninyo. Walang post. Nakalock ang profile. Halatang bayad no? Sige, pasalamatan mo yung mga dilawan. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. Tuluto! Hindi ka talaga namin kakaawa. Laki daw ng kinita mo Sabi. Oo. Ewan ko kung totoo yun na malaki daw kinita mo. Pero, imposible naman gagalaw ng walang kinita. Sa aking opinion lang naman yon, di ba?
magpakatotoo na tayo, di ba? Lahat ng bagay sa mundo may galaw, di ba? Magtatrabaho ka ba nang wala kang kikitain? Of course, hindi. Di ba? Oo, lalo na, di ba? Si Pastor Kibuloy yung dinala mo doon. Malaking tao. Mas malaki bang tao si PRRD? Oh, don't tell me, libre yun. Gaya ng sinasabi ng mga maraming mga politiko, ang kanilang serbisyo ay libre. Pero kung libre yon, edi sige, ikaw na masunod. Pero hindi talaga kami maawa sa'yo. Oo, dahil isipin mo, binaboy mo isang reliyon. Pumasok ka ron. Dahil sa utos, kung ikaw ba naman nag-iisip, kung hindi ka ba naman loko-loko. 'Di ba? Kahit ako halimbawa, hindi ako iglesia. Hindi ako Muslim. Ala ka namang utusan ako, pasukin ko yun. 'Di ba? Dahil sa tingin ko, meron akong kailangang gawin doon. Bababuyin. Tama ba yun? Hindi naman kailangan nag-iisip ka. Dating presidente, kidnapin nyo. Sabi ni Aimee yun, hindi nyo pinadaan sa due process. Sino maaawa sa'yo? Di ba? Tapos, ang sabi pa ng marami, ang bulong-bulungan. Pero, ito'y bulong-bulungan, hindi ko sinasabi. Pero yung mga nakakarating sa akin, bulong-bulungan lang naman. Bulong-bulungan lang. Hindi ko po kino-confirm kung ito'y totoo. Pero usually, yung aking mga opinion sumushoot, sabi ko sa inyo diba? Pero ako hindi ako naniniwala kasi ang sabi daw, nung umuwi ka daw from Davao, malaki daw ang naiuwi mo nung sumuko si Pastor Kibuloy sa ISAP. May mga kasama ka pang babae. Ay, nako! Hindi ko inaano yun. Sabi ko, huwag kayong maniwala dyan. Hindi totoo yun. Hindi. Coach, dito dumaan sa amin Airport ng Davao to. Hindi totoo yan. May private plane siguro yan. Posible namang dadaan dyan. Kaya ako din niniwala doon. Okay? Tuloy po tayo sa kwento. Kasi may kadugtong po yan. Iko-connect po natin. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Nako, patay ka. Tambaluslos, binanatan ka na. Wag na tayo magpaligoy-ligoy. Wag na natin paikot-ikutin ito. Itinatanggi ng mga congressman na hindi naman sila yun. 'Di ba? Meron kayo naririnig. Pero alam natin, pag sinabing flood control projects, sino naiisip nyo? Wag na tayo maglokohan. 'Di ba, Congress? Pagka sinabing ghost projects, sino naiisip yung mastermind? 'Di ba, Congress? 'Di ba? Nasa kanilang power of the purse nga ika nga, 'di ba? Pinipitik niya na. Sino pinaparinggan niya dito? Ang dapat kaawaan, isipin mo na binabaha kayo diyan. Bahang-baha na kayo. Tapos, etong lintik na mga congressman na ito, na sila naman daw ang contractor, tapos yung mga anak nila, nagfa-fine dining sa isang 5-star hotel. 700,000, dalawa lang silang kumain. Babae pa Baka maniwala pa ako kung si Boss Dada at saka si Jay Guevara yung tumira nun. Ang lakas kumain nun. Pero hindi naman siguro aabot ng 700,000. Malaki na siguro yung kumain yung dalawa ng 30,000 sa isang sikat na hotel, na 5-star hotel. Malaki na yun. Siguro sumabog na at ng mga yun. Ito, dalawang babae, 700,000. Samantalang yung congressman na yun, binabaha yung mga proyekto niya. Anak lang to, anak lang. Walang alam sa buhay kung hindi magpaganda. Pambihira ang buhay ito. Ito. May sinasabi kasi sila na, paano mo raw malalaman ng karakter ng isang tao? Alisan mo ng pera. Oo, alisan mo ng pera. Kasi maraming tao nakasalalay ang personalidad sa pera. Alisan mo ng pera. Tingnan natin kung kaya, kung saan dadamputin. Kaya, nako, mga congressman, ingat kayo. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat Pero saglit bago ka tumuloy kasi medyo pantay yung ating itsura ngayon di ba? Parang ulo to ulo tayo Ako may payo lang ako sa iyo, Torre. Pwede ito payo lang ha. Total mahilig ka na sa camera.
sinubukan mo ng kuhanan yung sarili mo. Dati nagpapa-presscon ka, ngayon meron ka ng sariling kuha mo. Hindi ko alam. Lagyan mo ng ilaw, Brad. Ha? Ang itim-itim mo. Lagyan mo ng ilaw, pambira ka. Maawa ka sa sarili mo. Tapos yung background mo pa puti. Tapos nakabarong ka pa. Oh. Tapos galing ka sa hinagpis. Kulang na lang dyan ataol. Wag ganyan. Ang itim-itim mo eh. Hindi, parehas kasi tayong maitim. Lagyan mo ng ilaw. Sample lang ko papatayin ko yung ilaw. Di ba? Iba ilaw, iba effect ng ilaw. May ilaw tayo, hindi naman natin tinatanggi na amin natin, di ba? Di ba? Lagyan mo ilaw, Brad. Ang hindi lang nag-iilaw, yung mga kasing pogi ni Richard Gomez, ni Robin Padilla, yon. Pambira yung mga artista ko, mga matatanda, no? Ganun lang. Diba, lagyan mo konting ilaw para swak. Ayos. Sige, tuloy. Para kang kabaong dyan. Pambira ko. Hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Wala kang sama ng loob. Kasi ang sama ng loob mo kay John Vic. Ang sama ng loob mo kay Robin tuloy. Kay BBM dahil hindi siya nanindigan, hindi siya nagpakalalaki, pinanindigan ka. Pero ang talagang kaaway mo dyan, si John Vic, huwag tayong maglokohan. Tingnan mo, kung hindi kayo magkaaway, ba't di pa kayo nakikita? Hindi mo siya sinipot. Tinatawagan ka niya, hindi ka raw sumagot. Kung nasa dinner ka, di pwede ka naman mag-return call. Nag-return call ka, nada. Wala. Huwag nga tayo maglokohan. Tapos, eto pinakamatindi. Sinibak ka ng Pangulo. Ilang araw na, wala pa rin komentaryo, wala pa rin statement, wala pa rin sinasabi ang Pangulo. Yung Pangulo mo. Yung sinasabi mo, Pangulo mo, na wala kang sama ng loob. Ang sakit nun! Di ba? Dahil, naku, sanay ako sa ganyan. Umawak tayo ng grupo eh. Dahil, ayaw masaktan ni Bongbong Marcos si John Vic. Kaya walang statement ni hindi nagpakita sa'yo. Kasi pwede ka namang tinanggal ng maayos eh. Yung pagkakatanggal sa'yo, pangit talaga. Kasing pangit mo. Kasing pangit natin. Pamira. Pangit. Pwede ka namang kinausap ni Bongbong. Eto, ilalagay ka namin. Total, may offer kami. Ilalagay ka muna namin dito. Maganda yung offer. Tapos mag-resign ka. Pwedeng ganun eh. Hindi, pinaubaya ka na. Doon sa mamang galit sa'yo. Doon sa tinapakan mong mama. Ang sakit nun. Masakit yung Tore. Gumanti ka. Masakit yung pinagkaubay. Ang nag-announce pa sa media, yung nagpatanggal sa'yo. Diba? Tapos, yung nag-upo sa'yo, tahimik. Hanggang ngayon walang statement. Ouch. Kahit ikaw gwapo, nakakapangit yun. Masakit yun. Masakit yun. Diba? Kaya wag mo sabihin na hindi ka apektado, wala ka sama ng loob. Kung wala ka sama ng loob, nung tumawag, nag-return call ka man lang. Nung inupo na yung iyong papalit sa'yo, umattend ka. Or nakipagkita ka na. Di ganun ang totoong walang sama ng loob, di ba? Puntahan mo na. Wala, hindi kayo nagkikita-kita. Puro kayo statement. Tas yung presidente, walang statement. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Yun, doon magmumukhang tanga si Nartates. Pulis pa naman din ako eh. At magsisilbi pa rin akong bilang pulis. Ang problema doon, 4-star siya. So yung PNP chief natin, hindi ko alam kung gagawin ding 4-star. Kasi iisa lang ang 4-star dapat sa Pilipinas. Ayaw mag-resign. Hindi magre-resign. Nagsisilbi pa rin siyang pulis. Parang si Boying to. Kapit to ko din. Halos mamatay na, hindi pa rin umaalis. Tuloy siya. Paano si Nartates? Saling pusa. Sinong saling pusa sa kanila? Si Tore. Pero maninindigan yan. Teka muna. Karapatan ko to. Hindi niyo ako pwedeng pilitin. The fact na inikot niya yung mga pulis, yung mga high ranking, inikot niya, ibig sabihin, may kapal ng mukha to. Hindi niya basta bibitawan yung pagka 4-star niya. Paninindigan niya yon. Hindi niyo siya pwedeng pilitin mag-retire until dun sa mandatory.
Eh di ano ngayon si ano? Posibleng siya ang floating, pero si Nartates, anong dating niya ron? Wala. Hmm. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Eto, masasabi ko, Torre, eto ipayo ko lang, ha? Tingnan niyo mga kababayan ko. Sino ang tuwang-tuwa ngayon at nagtatanggol kay Torre? Obviously, Dilaw. Di ba? Nakikita nyo. Yung parang nakatanggap sila sa group chat nila ng instruction. Let's promote Torre. Let's groom him for the next maybe vice president or senator. Di ba? Bago ko i-explain yan, alisin na nga muna natin kasi naalibadbaran ako eh. Pinopromote to si Torre. No. Torre, hindi ka ba nagtataka bakit gustong-gusto sa'yo ng Dilaw? Kasi nauuto ka. Ginagamit ka. Ganyan na po ang Dilaw, kanipis ang kanilang influence. They are already preparing for 2028. Eh wala talaga sila eh. 'Di ba? Wala talaga silang nakatsamba lang sila. Hindi ko alam paano minagic ni Garcia na nakalusot to si Bam at saka si Kiko. Possibly sinuportahan din ni Garcia, posibleng sinuportahan din ni Bongbong Marcos, 'di ba? Pero wala talaga ang Dilaw eh. Wala sa kanila. So come 2028, inodoro na naman sila. Imagine this. Kung ngayong midterm election hindi sila nakasingit, all the more sa 2028. You know why? Wala nang kwenta ang power ng presidente, ng incumbent president noon. So the power will come doon sa malakas, which is obviously everybody knows, even kayo mga Dilawan, even mga Pulahan, even yung mga komunista, everybody knows BP Sara ang pinakamalakas. Kaya nga sabi, if BP Sara can survive yung mga attack sa kanya, she will surely be the next president. So, wala sila eh. Kaya nga, inuuto nila. At alam nila to si Torre, uto-uto. Kaya dapat to si Torre, hindi na siya magpauto. Isipin mo, inalis kang PNP chief after na nagawa mo para kay BBM. Kaaway niya si Pastor Kibuloy. Kaaway niya si PRRD. Pinatrabaho sa'yo. Tapos, pagkatapos mo maposisyon, hindi ka na panindigan kay John Vic. Yan ang totoong istorya niyan. Maaring nagmalabis ka, pero pwede namang suspension muna. Or kung talagang tatanggalin ka sa magandang paraan. Ilalagay ka dahil uutuin ka na naman, Torre. Hindi natin alam, baka mamaya ang ipakidnap naman kay Torre si BP Sara. We don't know. We don't know kung anong nasa isip ng presidente. Definitely, kung ano-ano ang naiisip ng presidente. Dahil maraming bumubulong eh. We witnessed that. Ngayon, alam nung nangyayari, dahil bumulong si John Vic sa kanya, tanggal si Torre. Yan po ang katangian ni Bongbong Marcos. Hindi niya kaya yung mga matataas, pag binulungan na siya, wala na. So, uutuin na naman to si Torre. Kaya Torre, huwag ka magpapauto. Katanga mo na, sa totoo lang. Katanga mo, grabe ng katangahan mo. Kung magpauto. Kasi kung nauto ka para ginamit ka kay Pastor Kibuloy, kay PRRD, for the promise na PNP chief ka or anything, okay yun. Kasi one time kang naloko. Tinanggal ka PNP chief. Pero kung mauuto ka ulit ngayon, grabe katanga mo na, Torre. Katanga mo na talaga. Kaya hindi ka na dapat talaga magpauto dito kay Bongbong Marcos at pati sa Dilawan. Alam mo yung ginagawa sa'yo. Let's be frank. Let's be honest this time. I'll go straight to the point. Kaya lang sila natutuwa sa'yo because you are a clown. They treat you like a clown. Na kahit anong ipagawa sa'yo, gagawin mo. Hindi ka mag-iisip. And then, pwede ka nalang gawin kung anong posisyon because you are not influential enough pag ikaw naman ang kinatkong nila. Look what happened. Nagamit ka, pero pag tapos na gamit sa'yo, you are not influential enough, kahit basta-basta ka nalang itapon ni Bongbong Marcos, wala ka magagawa. Hindi ka makakapalag. Unlike the likes of BP Sara. Itinapon niya, pero ano nangyari? Nag-backfire sa kanya. Torre, you are not on that level yet. Huwag kang pauuto sa Dilawan. Ginagamit ka dahil kaya kang pitikin. Hindi ko hindi po ito pananakot or what. Ibig sabihin ng pitikin is, tanggalin. Pag wala ka ng gamit, di dyan ka lang. Tapos na, mag-retire ka na lang. Alis ka dyan. In short, wala kang bilang. For them, pag nagamit ka, wala ka ng bilang. Sige na, mag-retire ka na. Alis ka na dyan.